Yan, so magandang gabi po ulit. Tayo po muli ay magsasama-sama at tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah chapter 31. Yan, nasa verse 2 and 3 tayo at tayo nga po ay napagsimula kagabi. So bago yung lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw nito, panibagong araw ng pag-aaral, panibagong araw ng karunungan, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay, sa patuloy na biyaya ng kalakasan. Gabayan niyo po ang bawat isa. Ito po yung maunawaan namin, maunawaan ng bawat makakarinig, makakapasok sa live na to, makakarinig ng itong mensaheng ito mula sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon, sa pag-aaral na to. Lalo sa akin na magiging tagapahuna. Ikaw lamang po, Panginoon, ang gumitna sa pag-aaral na to ngayong gabi na to. Ibayin niyo po ang bawat isa ng mga kapatid ko sa Touching Lives, ang pamilya namin, ang pamilya ko na patuloy na sisikap na makilala ka, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay. Ibayin niyo po ang mga mahal ko sa buhay, ang mga anak ko, at ang mga pamilya ko. Ibayin niyo po ang mga kapatid ko sa Touching Lives. Tiyataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Tayo po uli ay magpapatuloy, no? Tayo nga ay nagsimula kagabi sa Kabanata 31 ng Aklat ng Isaiah. At ito nga po ay nasimulan natin na may pangkalahatang konteksto na ito ay tumutukoy sa may kaugnayan sa nakaraang talata sa chapter 30 na nagbibigay diin sa naging kahangalan ng Israelita sa Jerusalem na umaasa sila doon sa lakas at ito yung mas pinagkatiwalaan nila ang ibang lahi, ang Ehipto na ipagkatiwala ang kanilang protection, subalit ito nga po ay may roon ditong pagtuligsa ang propeta na simulan nga natin ang kabanata ang verse 1 na may temang nakasentro sa pagtitiwala sa Diyos, no? Dito nga po ay tinuligsa ng talata ang mga Israelita na humingi ng tulong sa iba. So magandang gabi kapatid Brian Gusela from Siargao. Yan, see you soon kapatid sa Mayo sa aming pag-uwi ni Papa. Makinig ka lang kapatid, sama-sama tayong mag-aral. Yan, so ang unang talata nga ay nagsisilbing babala laban sa paglalagay or pagbibigay ng tiwala sa makamundong lakas, no? Makamundong kapangyarihan, makamundong karunungan, at binibigyan dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagtitiwala at pananampalataya kay Yahweh. At dito alam natin na nabanggit din natin na ang Diyos ay ang dapat na nag-iisang ating inaasahan. At alam natin na ang Panginoon ang gumawa ng lahat ng bagay dito. So, ang Kabanata 31 nga ay maraming bahagi na tayo nabanggit. Ito nga ay yung kahangalan at pagtitiwala ng Ehipto, ang nakakataas na kapangyarihan ng Diyos, ang pagtatanggol niya sa Jerusalem, at ang pangangalaga niya sa kanyang bayan. So, babala, laban sa makamundong pagtitiwala. So, papatuloy tayo sa verse 2, no? Dalawang talata po tayo ngayon, verse 2 and 3. So, sa verse 2 ay sinabi dito na alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Yet, sa King James Version, sinabi dito, yet he also is wise and will bring evil and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. So dito makikita natin sa binabanggit sa talata na pangalawa ay alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin omniscient, no? Omnipotent. Ang Diyos ay nilikha niya ang mundo perfectly at wala siyang pagkakamali, wala siyang naging mali, no? Makikita natin dito na ang nakakaalam ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Subalit dito sa sitwasyon na to, dahil nga sa pagtitiwala ng Israelita sa Ehipto, ay parurusahan niya, no? Padadala niya ng mga salot
So maalala natin yung common na napapanood natin, ako lalo nung bata pa ako, yung nagpadala siya ng 10 salot, no? At ito nga ay pinakita niya dito ang kanyang kapangyarihan. So, alam niya ang kanyang mga desisyon, malinaw sa kanya, at kahit kailan ay hindi natin to maunawaan. Ito yung nagpapakita ng kanyang soberanya. Kaya sa kanyang parusa sa Ehipto ay magpapadala siya ng mga salot na patuloy na magpapakita ng kanyang galit at ng kanyang kaparusahan sa bansang ito. At dito ay pinapakita niya kung sino ang totoong makapangyarihan na Diyos. So walang hindi nangyari at hindi nagkakatotoo sa mga sinabi niya. No, wala siyang binawi, no? Wala tayong makikita sa Biblia na may binawi sa kanyang nasabi, no? Ito nga po ay mangyayari at hindi natin to kayang unawain madalas dahil taliwas ang karunungan ng tao sa Diyos. Hindi natin to madalas na natutupad, no? Pag tayo nangangako, pag tayo ay nagbibitaw ng mga salita, kaya madalas sinasabi sa atin ay huwag kang magsalita ng tapos kasi hindi tayo ang Diyos, no? Pero ang Diyos, lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang sinabi di sa Biblia ay matutupad. So walang hindi nangyari at hindi nagkatotoo. Hindi natin tulad ang Diyos. Tayo ay nakakalimot, tayo ay nagkakamali, tayo ay minsan ay sumusuway. So, dahil limitado ang ating kakayahan at ang karunungan, ang Diyos lamang ang nakakagawa ng lahat, no? Siya nga may kontrol eh. And magandang gabi, kapatid Roel Nuki from, di ko alam kung nasa ka kapatid doon, nasa Atimonan ka ba? So, magandang gabi ka, tayo ay sama-samang mag-aral. Salamat sa iyong pagdaan. Yan. Tayo ay hindi natin kayang baguhin ang gustong mangyari ng Diyos. No? Ang mga Ehipto ay mga nagtiwala at sa kanilang kalakasan. At ganoon din ang Jerusalem, ang mga Israelita sa kanila ay binigay nila ang tiwala nila sa kakayahan ng mga to. Kahit ang buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Kung gustuhin man niya tayong maging successful ay mangyayari to. At subalit makikita natin dito na sa karamihan ng pag-aaral natin sa aklat na Isaiah ay lahat ng mga propesiya na ibinahagi o binanggit dito ay nangyari, no? At yung iba ay mangyayari pa lang. So tandaan natin kung sumuway ka sa Panginoon ay paparusahan ka ng Diyos. At alam natin na pinarusahan niya ang mga Israelita, no? Pero dito ay nakita rin natin na nandun po yung pagtutuwid, no? Nandun yung pagtuturo niya, nandun yung kanyang pagdisiplina sa kanyang bayang pinili. Dito ang Ehipto ay papadalhan niya ng mga salot. Ang mga salot ay samut-sari na bagay, samut-sari mga sitwasyon. At ito nga po yung ipapakita na kanyang soberanya at ng kanyang kapangyarihan. Kung sumunod tayo sa Panginoon, ay pagpapalain niya tayo. Pero ang mga taong sumusuway at patuloy na kumikilala sa kanilang mga sarili bilang Diyos, ay nagpapakita ng kahuwaran, ng kahangalan. At ito ay hindi makakalagpas sa parusa ng Diyos. Tulad ng mga Ehipto na inaasahan ng mga Israelita, ay walang magagawa pagdating ng mga salot na ipapadala ng Diyos. Dito nagpapakita na limitado lamang talaga ang kakayahan, kahit ano bang kalakasan. Marami na tayong mga bansa ang napag-usapan na pababagsakin ng Diyos dahil sa kanilang pagmamataas, sa kanilang pagmamalaki. At ganoon din sa pagbibigay ng tiwala ng mga tao dito sa bansang ito. Ang di pagbibigay kagalang sa Panginoon ay isang pagsuway at pagtalikod. Paparusahan niya ang hindi nagtitiwala at hindi kumikilala sa Kanya. Maalala natin na ang Babylonia ay isa sa mga bansa na hindi kumilala sa Panginoon. Iba ang kanilang sinamba, ang mga Diyos-Diyosan na hindi naman nag-i-exist dito sa mundo. So patidigasin niya madalas ang mga puso upang hindi ito sumunod. No, makita natin na noong chapter 6, no, kinausap ni Yahweh si Propeta Isaiah na dalhin yung mensahe, no? Subalit hindi ito makakaunawa, hindi ito makakaintindi. So makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon.
makikita rin natin na ang talata ay may temang pagbibigay ng tiwala sa Panginoon. Ang kanyang kapangyarihang ito ay may bawat mensahe. Ang kapangyarihan na magpadala ng mga salot ay hindi kaya ninuman, no? Ninumang kalakas na bansa. Maaalala natin na sinabi niya na ang isang magnanakaw na pinako na handa sa bandang kanan. Makikita natin na madalas ang iniisip ng mga tao na hangal ay bakit ganoon ang Panginoon, no? May mga question na kini-question yung kapangyarihan niya, kini-question yung kanyang mga ginawa. At dito nga po, maalala natin na yung isang magnanakaw na ipinako sa bandang kaliwa ng Panginoon ay question siya, no? Bakit ko nasabi to? Kasi madalas tayo ay kini-question natin yung mga nangyayari. Ganun din ang noong unang panahon, no? Karamihan sa mga tao ay nagpa-fluctuate or on and off yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. At yun nga, no, tinanong ng isang ipinako sa krus na kung ikaw ang Diyos, bakit hindi mo tulungan ang iyong sarili? Pero makikita natin yung nasa bandang kanan ay nandoon yung pag-repent ng isang tao na hindi ka ba natatakot sa Diyos? So, bilang no, ito yung isang linya nung umamin na tao na tayo ay dapat matakot sa Panginoon. Dahil siya ang lumikha sa atin at anytime anuman ang gusto niyang gawin sa atin ay mangyayari, no? So ang linya na hindi ka ba natakot sa Diyos ay mensahe na lahat ay kayang gawin ng Diyos. Lahat ay kayang ipakita at ipaunawa sa atin ng Diyos na siya lamang ang dapat nating katakutan, no? Ito ay tawag dito is divine, banal na pagkatakot, no? Divine fear sa Panginoon at maaari din siyang magdala ng hindi natin talaga maunawaan ng mga babala or mga parusa. So nagpapakita ang talata ng kapangyarihan at kakayahan ng Diyos, ang pagiging omnipotent, ang pagiging omniscient, no? Ang omnipotent ay yung lahat kayang gawin. Ang omniscient ay alam niya lahat ng nangyayari at mangyayari pa. Ang kanyang kakayahan na hindi natin kayang pantayan. So, tulad nung nabanggit ko kagabi, no, saan ba tayo mas nagtitiwala? Madalas sa kapanahunan natin, ang mga tao ay mas nagtitiwala sa tao, no? Sa mga naririnig nila yung masarap sa kanilang pakiramdam. At doon sila mas nagre-rely. Doon sila mas nagbibigay ng time to ibigay ang kanilang satisfaction, no? May mga bagay, madalas sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan, at minsan yung pang mga material na bagay na iniisip natin na ito yung makapagbigay sa atin ng satisfaction. So, makikita natin dito na ang Diyos ay walang pinipili, no? Ibig sabihin, hindi siya nagiging bias. At dito makikita natin ang kanyang magiging aksyon sa pagpapadala ng mga salot sa Egypto ay kanyang pagpapakita ng kanyang parusa sa mga sumusuway sa kanya. So magandang gabi kay Ate Wena Platon. Yan, magandang gabi Ate. Kamusta? Enjoy at makinig lamang kayo sa ating pag-aaral. At ganoon din sa aking kapatid, brother, Rolando Enriquez. Yan. Salamat sa inyong pagdaan. Sana kayo ay manatili hanggang sa matapos ang ating pag-aaral. So tayo po ay nasa Isaiah chapter 31, no, verse 2 to 3. So tumutukoy po ito sa hindi pagtitiwala sa Panginoon. Pero again, tayo po ay tinuturuan dito ng propeta Isaiah na sa Panginoon lamang tayo magtitiwala. So nagpapakita ang talata ng soberanya ng Panginoon, ang kanyang pagbibigay ng salot o pagpapadala nito ay hindi natin maiiwasan, hindi natin mapipigilan. Ito ay kaparusahan sa mga taong naghahangad na sila ay ang Diyos o sila ang makapangyarihan sa lahat. Iniisip nitong mga taong ito na sila ay hindi
hindi matatalo ni naman. Pero ito po isang kahangalan na nagpapakita ng pagmamataas at pagmamalaki na sila ay malakas at matibay. Pero again, ang kalakasang ito, ang kapangyarihang ito at ang karunungan ng mga taong na nasa Ehipto ay limitado lamang. Limitado na kahit sila mismo ay hindi nila ito kayang masustain, no? So, paparusahan ang mga gumagawa ng masama at ang mga tumutulong dito dahil ito ay pagre-rebelde sa Panginoon. Kinakalaban mo ang Diyos sa bawat pagtalikod at pagkontra mo sa Kanya. So tayo sa atin, no, yung simpleng pagsuway sa Kanyang mga kautusan, simpleng pagsuway sa Kanyang mga babala, no, na wag sasamba sa mga Diyos-Diyosan, no, wag sasamba sa mga hindi nakikita or hindi naman talaga nag-exist na mga pangalan, ay ito ay nagpapakita ng pagtalikod sa Panginoon. Sa panahon natin ay hindi lamang tulad nung panahon ng lumang tipan, ang pinagkakatiwalaan natin madalas ay ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, madalas ay nadidisregard na natin ang Panginoon. So hindi natin kayang baguhin, hindi natin kayang pigilan kung ano man ang maging kaparusahan ng Diyos sa mga taong sumusuway at tumatalikod sa Kanya. Yan. So, ang di pagbibigay galang sa Diyos ay maling aksyon, no? Isang pagsuway at pagtalikod na nagbibigay ng pambabastos sa Panginoon. So, alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang nilalaman ng ating mga puso. Patitigasin niya ito kung sakasakali, kung ito man ay madalas tayo naintindihan na pinagpipray natin yung mga tao na bakit ang tigas-tigas na puso niya, ay ito ay mayroong kaparaanan ng Panginoon, no? Hindi lang doon sa tao, kundi doon sa taong napapaligid, sa taong may matigas o pinapatigas ng Panginoon ng puso. So makita natin na ang Ehipto ay isa rin sa mga pinatigas ng Panginoon, no? Ang mga puso, kung bakit ganun sila, yung naging reaksyon nila sa kanilang pag-exist sa mundo. So ang linya na nakapagpadala siya ng salot ay isang bagay lamang na dapat nating maintindihan, no? Ito ay nagpapadala ng babala at ng mensahe na tayo ay dapat sumunod at hindi tumalikod sa Panginoon. Yung simpleng magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng suliranin sa buhay, or yung may gastusin ka, no, sa sitwasyon mo sa buhay. Alam nyo bang yung mas nagtitiwala tayo sa ibang tao, mas nagtitiwala tayo sa ating mga sarili, at hindi natin hindi natin dudulog sa Panginoon, ay isang bagay ng pagtalikod sa Kanya. Magandang gabi, Kap Jason. Yan, Jason Basco from CDO. Yan. Makinig ka muna, kapatid. Tayo ay mag-aaral at tayo ay nasa Isaiah chapter 31. So yun nga, no, yung simpleng pagdulog sa Panginoon, yung simpleng panalangin, isang bagay na nagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapakita ng pag-submit, no, submission, total surrender sa Panginoon, ay isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon para sa atin. Alam niya yung laman ng ating mga puso. Madalas tayo ay napanghihinaan ng loob. Pero ang gusto niya is aminin natin, no? Kasi sa atin pa rin kasi manggagaling yung pag-submit, yung pagsuko, no? Yung ginawang pagbibigay ng tiwala ng Israel, ng Jerusalem sa Ehipto, ay tulad din natin, no, na mas nagbibigay tayo ng tiwala sa mga makamundong kalakasan. Madalas sa ating sarili na gusto natin agarang solusyon, gusto natin instant. Subalit nakakalimutan natin yung unang step. What is the first step is to trust God, to pray, then to talk to God. Ito yung nawawala sa atin, mga kapatid.
mas napapangunahan tayo ng sarili nating desisyon. At pag nagawa na natin yung sarili nating desisyon at nagkaroon ng problema, ay ang bato natin lagi sa Panginoon, no? Which is, ito ay yung tinatawag natin permissive will. Again, hindi kinokontrol ng Diyos kung ano yung magiging desisyon natin. Hinahayaan niya tayong mag-decide, no? Hinahayaan niya tayong magkaroon ng thinking na we are free, no? Hindi tayo kontrolado ng Panginoon. Kasi kung tayo ay kontrolado ng Panginoon, totally doon sa ating magiging desisyon, hindi na siya love. This is forced love na. Pero dito, makikita natin ang pagtalikod o hindi pagbibigay ng galang sa presensya ng Panginoon ay isang pagtalikod sa Kanya. So tayo magkaroon ng takot, no? Yung mga maraming nagsasabi na Kristiyano daw sila at nagtitiwala sila sa Diyos, subalit pag may mga ganitong suliranin o simpleng bagay na sitwasyon na irritable tayo, ay madalas napapangunahan natin, no? Hindi tayo nagpapakita ng bunga o resulta ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Makikita natin madalas pag may irritable yung tao, no? High blood na, no? Bad trip na, damay-damay na kasi hindi ang Panginoon ang nasa puso niya kundi yung sarili niyang kalakasan, sariling karunungan. Kaya madalas pag umaasa ka lagi doon sa mga tao o mga organisasyon, sabihin natin sa mga may kapangyarihan dito sa mundo, ay pag madalas hindi nila nabibigay o natutupad yung kanilang mga pangako, ay galit na galit ka. No? Again mga kapatid, ang tunay at totoong proteksyon at ang makapagbigay lang sa atin ng totoong pangako na matutupad ay ang Panginoon. So, yun nga, marami sa atin ang patuloy nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. So, malaking pagkakaiba po ng dalawang yun. No? So, yun po, ang verse 2 ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Panginoon na tayo dapat patuloy na magtiwala sa Kanya. So, again, wag na natin hintayin na parusahan pa tayo ng Panginoon dahil sa hindi natin pagtitiwala. Simpleng pagtawag, simpleng pagdulog, simpleng panalangin na ating ibibigay sa Kanya ay ito ang patuloy na makapagbigay sa atin ng totoong relasyon sa Panginoon. Hindi ang sariling karunungan na nakabase lamang sa mundo na ito ay pansamantala lang. Again, ang panghabang buhay at pangmatagalang proteksyon ay nasa Panginoon lamang. So again, ang verse 2 na alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa ay doon pa lang nagpapakita na alam niya umpisa pa man ang mga mangyayari pa. At alam niya ang magiging kahihinatnan ng lahat, no? Pero again, sa atin pa rin magsisimula ang aksyon na tayo ay dumulog sa Kanya at magtiwala. Yan. So sa pagtatapos ng talatang ito, ang talatang pangalawa ay patuloy na pagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay hindi dapat baliwalain. Hindi dapat baliwalain ang Kanyang presensya dahil ang Panginoon ang tunay na dapat nating pagkatiwalaan dahil Siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa verse 3, hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila ay mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Pati ang mga tinulungan nito, sila ay pare-parehong mawawasak. Sa King James Version, now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he had held shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. So makikita natin dito na ang talata ay nagpapakita ng mangyayaring resulta
sa patuloy na pagkilala sa sarili na sila ang Diyos. Ang Ehipsyo dito ay kinoconsider nila na ang kanilang bansa ang isa sa pinakamalakas, no? At si Yahweh lamang ang tanging makakapagpaunawa sa kanila. At ganoon din sa atin. So walang ibang Diyos, si Yahweh lamang, ang Diyos na gumawa ng lahat, ng langit at lupa. Tinuring ng mga Ehipsyo na sila ay malakas at walang makakatalo. Tinuring nilang sila ang makapangyarihan sa mundo. Tinuring nila ang kanilang mga sarili na makapangyarihan. Subalit, ang Diyos ay nagpapakita ng nagsasabi dito ng isang babala na ang pagkabulag sa kanilang kapangyarihan, ang pagkabulag sa patuloy na pagkilala sa kanilang sarili, ay madalas ito ang nagiging resulta ng kapahamakan. At madalas ang pagkakaroon ng karunungan at kalakasan at kapangyarihan ay bumubulag sa tao upang hindi makita na sila ay tao lamang. Kinalimutan nilang nilikha din sila ng Diyos at alam natin na hindi talaga nila to iisipin, no? Dahil hindi nga sila totally kumilala o nanampalataya. Sila ay mamamatay din na tulad ng mga tao at hayop na hindi mga espiritu kundi mga laman. Pansamantalang mabubuhay, subalit hindi ito ang naging tingin nila dahil ang kanilang estado at katayuan ay mataas, malakas at may kapangyarihan. Ang mga tauhan na magagaling sa pangangabayo, sa liksi ng kanilang mga gamit na hayop, ay ito ay napapagod din. Ang mga kagamitan na ito ay pansamantala lamang ang kalakasan. Pero alam natin na ito ay galing lamang sa Panginoon. Nagmula ang lahat kay Yahweh, ang lahat ng meron sila. At anytime na pwedeng gawin ng Panginoon ay ito ay bawiin, no? Ito ay tanggalin. At dito nga po gagawin niya ay parurusahan niya ang bansang Ehipto. Ang mga kabayo at hayop ay mga hayop lamang sa laman at hindi sa espiritu. Mamamatay ito at hindi sila immortal. Kayang kunin ang buhay at panghinain ito ng Panginoon. Ang kapangyarihan ni Yahweh na sila ay parusahan, tanggalan ng lakas at hindi panghabang buhay na panatilihin ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang siya ay makilala na siya lamang ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. Tayo mga kapatid, ang talento na meron tayo sa mundo ay biyaya ng Panginoon. Hindi natin ito pinaghirapan. Hindi natin ito itinanim. Hindi ito mismong galing sa atin. Subalit ito ay nagmula sa Panginoon. Hindi pa tayo nabubuhay sa mundo ay nakaset na lahat, no? Naka blueprint na lahat. At ito ay alam ng Panginoon. Pero madalas tayo, yung mayroon tayong talento, mayroon tayong galing, yung pagiging intelihente natin, ay madalas inaangkin natin to, no? Madalas ito ay ating ikinayayabang, ikinalalaki ng ulo, at ito ay minsan nagiging source ng panghahamak o nagiging cause ng panghahamak natin sa tao, no? At hindi natin nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. Dito nakita natin ang mga Ehipto ay malakas na bansa, makapangyarihan, at nagtiwala ang Jerusalem sa kanila. Binigay ng Jerusalem ang mga Israelita ang kanilang pagtitiwala at proteksyon sa mga ito. Subalit, alam natin na ito ay mga tao lamang na hindi nagbibigay ng totoong proteksyon, kundi ang Diyos lamang. Ang nagsasama-samang bansa na at walang magagawa sa parusa ng Diyos ay papatawan ni Yahweh. Ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat at kakayahan na tayo ay bigyan ng pagtuturo at ng leksyon. Madalas sa ating mga buhay ay binibigyan tayo ng mga bagay na hindi natin lubos na maunawaan, pero ang Diyos lamang ang nakakaunawa nito. Ito ang tinatawag na soberanya ng Panginoon. Ang mga kabayo na tinuturing na hindi espiritu, kundi mga laman, ay hanggang dito lamang sa mundo. Hindi ito tunay ng panghabang buhay na kalakasan. Nagpapakita ito
ng katapangan at kapangyarihan ng Egypto, pero ito ay panandalian lamang. So magandang gabi sa aking mga kapatid, Jomar Matyain, sa aking bayaw, at Coach Jam Lagunday, siyempre sa aking batchmate, Neil Grimaldo. Magandang gabi kapatid at Neil. Yan, tulad nga ng ito ay hindi ito pang habang buhay. Ang kalakasan na meron tayo dito sa mundo ay nagmumula lamang sa Diyos, no? Marami sa panahon natin ang taas noo na proud sa kanilang kagalingan sa anumang aspeto. Subalit nakakalimutan na pasalamatan ng Panginoon. Ito ay nagdudulot sa atin ng pagmamalaki at pagmamataas. Na madalas ito pa yung nagiging dahilan nga ng ating panghahamak sa ating mga kapatid, no? Wala tayong kakayahan sa lahat, no? Wala tayong anumang kalakasan kung hindi ito ibibigay ng Panginoon. One time nung mag-speaker ako, no, magpe-present ako ng isang negosyo, dahil naging company speaker nga ako, nandun yung nandun yung proud ako sa sarili ko. Proud ako na kaya ko lahat, kaya kong i-discuss, mapapapay-in ko yung kakausapin namin, no? Pero alam nyo ba, during presentation ko, na mental block ako. So isang patunay lamang na hindi natin control, no? Babawiin ng Diyos, tatanggalin ng Diyos ang anumang meron tayo dahil hindi ito galing sa atin, kundi galing sa Kanya. Yan, magandang gabi sa aking nanay, sa aking mama, Concepcion Dorero. Yan, magandang gabi. At syempre kay Kuya Elmer Camarines. Yan, so ito po ay pagpapakita ng mga Ehipsyo na sila ay Diyos. Pero hindi, no? Again, nag-iisa lamang po ang tunay na Diyos. So madalas dito sa ating kapanahunan ay may mga authority, may mga sitwasyon na nandun sila sa pwesto, sa mga nakaupo, sa mga pangyarihan nila na tinuturing nilang hindi sila magagalaw ni numan. Pero again, tayo po ay mga tao lamang. May mga kaparusahan ang mga taong ito na hindi kumikilala sa Panginoon na tunay na Panginoon. No? Ang kapangyarihan dito sa mundo ay pansamantala lamang, na ito po ay hindi natin binibigyan ng credit sa Panginoon. Papuri at parangal hindi sa atin. We are nothing, no? Tulad ng mga Ehipto na parurusahan ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Babagsak ang tinuturing nilang magbibigay ng proteksyon. Babagsak ang bansa na nagpapakilala na sila ay malakas. Subalit lahat ng ito ay mawawala dahil sa kapangyarihan ni Yahweh. Yan. Laging sa Panginoon lamang ang papurit parangal. Kahit ako naman, gustong-gusto ko mapuri, no? Good job. Di ba? Tulad yan, di ba? Good job ako ng mama ko. Masarap sa pakiramdam, pero lagi nating ibabalik. Kasi pag yan ating parang kinimkim, inabsorb, later on, magiging yabang na to. Magiging proud na to. No? So, yung simpleng who is the GOAT, di ba? Greatest of all time. Isang debate na isang usapin na alam natin na walang patutunguhan. Bakit? Kung sabihin natin si Michael Jordan yung GOAT or yung greatest of all time, then what's next? Ano nang mangyayari? O sabihin natin si LeBron yung pinakamagaling, then what's next? Ano nang kasunod? Di ba? Pero kung ako man ay may pagyayabang, isa lamang po ay pagyayabang ko. Ito ay ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang kanyang pagpapasakit sa krus, ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. He was broken para tayo ay mabuo. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. At nabuhay siya upang tayo magkaroon ng tunay na buhay. So, yun po ang pagmamalaki ko, no? 1 Corinthians 1:31, no? Ang ginawa ng Panginoon ang aking may pagmamalaki. Madalas sa ating mga sarili, iniisip natin na tayo magaling. Tayo ay mas magaling doon sa tao. Tayo ay mas marunong doon sa tao. Pero minsan ito po ay delikado, no? Bakit? Ito po yung nagkokos
ng pagiging mayabang, pagiging mataas, no? Kaya lagi namin sinasabi ni Pastor, beware. Beware, be aware, no? Kung totoo kang Kristiyano, makikita sa atin si Kristo, Christ likeness. Makikita natin dito na ang Ehipsyo ay tinuring nila ang kanilang sarili na sila ay malakas at hindi matutumbang matatalo. Pero alam natin na ito ay huwad na kaalaman. Ang karunungan na mayroon ka na hindi nakabase sa Panginoon ay kahangalan. Kaya 'di ba, yung mga Romano na pinagtawanan ang Panginoon at ang Diyos ay, kung totoo ang Diyos ay iligtas mo yung sarili, itong karunungan na to is kahangalan. At ang tinatawag nilang kahangalan ng Diyos ay ito po ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon. So tayo, magandang gabi sa aking kapatid, ang birthday girl. Happy birthday ate, Conely Dorero. Yan. So birthday ng ate ko ngayon at ipapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya ng kanyang buhay at pamilya niya. You know, malaki ang itinulong ng prophet ng Isaiah sa akin. During nagsisimula ang Isaiah ay marami na ang napag-aralan. Pero iisa lang po ang pinupunto ng Isaiah, yung pride, yung pagiging mapagmataas at mapagmalaki. Ibabagsak niya talaga ang mga taong to, no? Maraming bansa ang pababagsakin at pinabagsak ng Panginoon dahil sa pride. Kumilala sa sarili na sila ay malakas at hindi matatalo o hindi mawawala ang kalakasan, ang kapangyarihan. Subalit ito ay pansamantala lamang at ang Panginoon lamang ang tanging hindi kailanman mawawala ang pagiging makapangyarihan sa lahat. So tayo mga kapatid, may mga talent at kaloob tayo na binigay ang Diyos. Ito'y gamitin natin upang siya ipapurihan, upang siya ay itaas. Marami sa panahon ngayon na dahil sa pagtitiyaga ay nararating daw nila ang kanilang estado, pero ito po ay kahangalan dahil ang tao po ay walang kakayanan kung hindi po ito ipagkakaloob ng Panginoon. Tulad ng mga Ehipsyo na akala nila panghabang buhay ang kanilang kalakasan, ay unti-unti itong tatanggalin o parurusahan ng Diyos. Pinadala sa kanila ang tunay na kapangyarihan na walang makakapigil o makakadlang kahit sino mang anong kalakasan ng bansa. Ang nagsama-samang bansa ay parurusahan ng Panginoon. Ang pagtitiwala sa bawat isa na hindi sa kapangyarihan ng Diyos ay nagpapakita ng hindi pagsunod sa Kanya o pagbibigay ng galang. Hindi ito mapipigilan, hindi ito kailanman kahit saan man ay maiiwasan, no? Yung pag-stretch ng kanyang kamay na nabanggit dito, no, yung kanyang pagkilos ni Yahweh, yung sinabi dito sa when the Lord shall stretch out His hand, ibig sabihin ganito kalawak, lahat sakop niya, lahat mahahagip ng kanyang kaparusahan, lalo na sa mga taong kumikilala sa kanilang sarili na sila ang Diyos, sila ang malakas. Again, ito po ay kahangalan. Ito ay nagpapakita sa atin na wala tayong tunay na kakayanan kung hindi ibibigay ng Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos. Walang iba sa mundo. Ang mga astrolohiya na ginagamit ng mga ibang nag-aaral, ang mga Diyos-Diyosa na tinatawag ng mga ibang reliyon, ay ito po ay katang-isip lamang. Ito ay parang si Baal, no? Maalala natin si yung sa situation na tinawag ng mga tao yung kanilang Diyos-Diyosan, pero 24 hours na wala pa, no? Ilang oras na wala pa. Pero nung tinawag alimutan ko sino nga ba to? Pwede niyo i-comment no kung sino. Tapos tinawag niya na ipakita mo sa kanila na ikaw lamang ang Diyos, 'di ba? Yung nag-apoy. So, isa simple, wag nating lilangin ang ating mga sarili. Walang ibang Diyos, walang mga ibang makapagbigay sa atin ng totoong protection kundi si Yahweh lamang, ang Panginoon lamang, ang Panginoong Hesus lamang, no? Kung meron man tayong matibay na pagkakatiwalaan at matibay na sasandalan
ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Tulad ng ginawa niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na panibago. Hindi lubos na maunawaan ng tao, subalit ito ay kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang kapanganakan, ang pagkapanganakan ni Jesus, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakamahalaga at pinakadakilang kaganapan sa mundo. Walang iba, hindi ang nagbalediktoryan ka, hindi ang ikinasal ka, hindi ang nanalo ka sa loto, hindi ang anumang bagay na nanalo ka sa anumang pwesto sa politika, kundi ang patuloy nating pagbibigay ng karangalan sa Panginoon sa kanyang mga nagawa at ganyang ginagawa. Hindi. Propeta Elijah. Salamat po, Pastor. Salamat, Pastor, sa pinaalala mo. Yun nga, no, si Prophet Elijah, na tinawag niya na, yun nga, nakita ng mga tao kung sino talaga yung tunay na Diyos. No, so it's a simple mga kapatid. Sa panahon natin, marami ang nag-aakalang sila ang Diyos, marami nag-aakalang sila ang makapangyarihan dahil nasa pwesto sila, may kahayamanan sila, marami silang mga bodyguard o something, no? Pero again, lahat po 'yan na nagmamataas at nagmamalaki ay ibabagsak ng Panginoon. Tandaan natin na ang nagmamataas ay ibinababa at ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Patuloy nating parangalan at sambahin ng Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mga bansang napag-aralan na natin sa Isaiah na hindi natuto, no? Hindi lubos na kinilala ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon. Ang pananampalataya natin, ang pagtitiwala natin sa Diyos, kahit anong sitwasyon tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at ibigay natin sa Kanya ang ang buhay natin, no? Kaya nga sabi kanina dun sa devotion, no? Kanino ba tayo, paano ba tayo nabubuhay? Paano ba natin ginagawa yung ating bawat araw na pamumuhay? Ito ba ay nagiging makabuluhan, o paikot-ikot na lang or paulit-ulit na lamang? So again mga kapatid, kung ako tatanungin nyo, mas maganda na mas ibigay natin yung bawat araw natin na nandun tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa patuloy na pamumuhay natin kay Yahweh, no? Ang pamumuhay po natin dito is preparation natin para sa eternal life. Yun talaga yun no? Hindi para pag-aksaya natin ng oras yung mga bagay na hindi makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, yun lamang po mga kapatid. Again, ang 2 talata ay nagpapakita ng totoong kapangyarihan at tunay na soberanya ng Panginoon na walang sino man ang makakapigil o makahadlang sa kanyang mga paparusahan na ibibigay, lalo-lalo na sa mga bansang nagmamataas at nagmamalaki. So, yun lang po mga kapatid. Bukas po ay magsisimula tayo sa verse 4, no? Maraming salamat sa lahat ng mga naki-join at sa mga kapatid ko sa Touching Lives, ang pamilya ko. Happy birthday ulit kay Ate Con. Siyempre sa ate ko na pinakapaborito kong kapatid na babae. Kasi siya lang naman talagang babaeng kapatid ko. At siyempre sa mama ko, yan. Patuloy na mas mamuhay tayo sa presensya ng Panginoon, hindi sa presensya ng mga bagay na katang-isip lamang, mga huwad, no? So patuloy tayo mamuhay kay Kristo na binigyan tayo ng buhay. Yan po, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa gabing ito na binigay mo sa amin, sa pangunguna, sa bawat mensahe na iyong binigay, sa pagbibigay mo sa akin ng oportunidad na ikaw ay maipakilala, maparangalan at mapaglingkuran, Ama. Maraming salamat po sa oportunidad na ito na patuloy mo binibigay sa Touching Lives sa amin, kay Pastor Dom at sa mga kapatid namin sa church. Ganun din ang mga taong ngayon pa lamang nakakakita ng pag-aaral na to, ay sana po ay panatilihin mo po sila at ipaunawa mo sa kanila na ikaw lamang po, Panginoon, ang totoong makapagbigay sa amin ng totoong proteksyon, totoong pagmamahal at totoong satisfaction
Wala ni isang bagay o sino man ang makapagbigay ng permanent na kaligayahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang buhay namin dito sa lupa ay patuloy namin iniaalay sa iyo pa kami ay patuloy na mamuhay at magpapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyo. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, magkita-kita po tayo ulit bukas, alas 7, no? Sa mga ngayon pa lang po nakakita ng aming live, usually, ako po muna ang pumalit kay Pastor Dom kasi si Pastor ay nasa Baguio, no? At ako po muna kasi ako talaga yung naging kahalili niya. At ngayon, yes, Kuya Elmer, no? Pag namatay, ang tunay na buhay ay nasa piling ng Panginoon. Ang katawan lupa natin ay pansamantala lang. So, yun, no, yun nga, madalas makikita nyo po yung aking mga sinishare na video. Ito po ay ang pag-aaral ng Touching Lives. January 2023 po namin ito ginagawa. Pero yung live is nito lang, no? Nitong taon lang na to. At biyaya ng Panginoon na-enhance yung pag-aaral. At nag-start po tayo ng Genesis pero ngayon nasa Isaiah 31 pa lang. So hindi po natin minamadali ang pag-aaral dahil ang totoong pag-aaral ay may kaunawaan at may pamumuhay. Hindi yan basta makarami ka lang ng pag-aaral, hindi lang basta makarami ka lang ng basa sa book, no? Ito po ay makikita sa iyong pamumuhay kung ito ba ay nakikita sa iyo ang Panginoon. Hindi tayo tulad ng puno ng igos na puro dahon lang, walang bunga. So, yun lang po. Maraming salamat mga kapatid from Touching Lives. Magandang gabi po sa aking mga kapatid na dumaan, sa mga aking mga kaibigan sa Timonan. At dito sa Batangas, no, mayroon din ako nakita. So, yun lang man po. Maraming salamat sa nanay ko, sa mama ko, kay Pastor, kay ate, yan. Sa bayaw ko, si Jomar. Ayan, magandang gabi. Kita-kita tayo bukas ulit. Bye-bye.